Ito ang bagong video na isi-share ko sa inyo ngayong araw, DIY solar lamp. Isang magandang solusyon para sa mga lugar na laging brownout. AVG Solutions. Don't forget to subscribe. Isang magandang araw mga ka-DIY. Itong next video na isi-share ko sa inyo ay isang DIY solar lamp assembly. Pwede itong maging guide ng mga naghahanap ng ganitong setup. Pero bago natin ipagpatuloy, big shout out sa isa sa kaibigan natin dyan sa Pinamalayan Oriental Mindoro, Renen Morente. Ganon din sa mga kaibigan nating patuloy na sumusuporta, My Channel Kadungog, J. Benitez, Libmanan Channel. Ginawa ko ang DIY solar lamp na ito base sa mga request ng ating mga ka-DIY at ito ang mga parts na aking gagamitin. Gagamit ako ng 4 pieces ng 18650 battery, 2S BMS module, 5 amperes na step-up converter. Gagamit din tayo ngayon ng DIY voltage indicator at charging indicator. Isang switch, DC socket para sa charging ng solar panel, receptacle para sa lalagyan ng ilaw, at ang ating junction box as ito yung magiging enclosure natin. Unang step na gagawin ko, gagawa ko ngayon ng battery pack na naka-form siya into 2S2P. 2S2P yung gagamitin natin dahil itong BMS na nagamit natin ay 2S na BMS. Ito ay may maximum of 8 amperes. Pwede nyo rin panoorin ang video nito kung paano mag-assemble ng 18650 battery pack. At ito na yung 2S2P na battery pack natin. Okay? Proceed tayo sa wiring. Ngayon pumunta naman tayo sa actual assembling. Unang gagawin natin, i-ready natin yung mga parts na gagamitin. Yung DC socket. I-fix na natin siya dun sa casing. Pangalawa, yung power switch, i-fix na rin natin. Okay. So, ganito lang ka simple yung gagawin nating wiring. Kapag naka-ready na, ipipwesto natin ngayon yung battery. Then, proceed na tayo sa actual wiring. Ngayon, kung paano magwa-wire tayo, sundan nyo lang itong schematic diagram na ginawa ko. Ito na yung pinaka-simpleng connection para dito. Ngayon, meron tayong dalawang option na pwedeng gawin. It's either gawin natin tong 12 volt setup or di kaya ay 6 volts setup nang dahil dito sa ginamit nating 2S na battery pack. Ngayon, hindi natin gagamitin ang MP3608 na boost converter. At ito ang ating ipapalit. Dito sa MP3608, nasa maximum of 2 amperes lang yung maximum load na pwedeng gamitin. Kaya, once na ma-overload ito, ang tendency, masisira agad. Ngayon dito sa panibagong boost converter na gagamitin ko,
ito ay kayang mag-hold up to 5 amperes na load. Kaya susubukan natin yung performance nitong boost converter na ito. Tara, wiring tayo. Yung power switch, connect natin sa battery. Ito yung kanyang positive line na kung saan rekta din na connected dyan yung ating wiring galing sa solar panel. Pagdating naman sa negative side, wiring galing sa solar panel at saka yung battery, magkakonekta sila. So, ibig sabihin, kapag nagsaksak ngayon ng solar panel dito, rektang mag-charge yung 2S na BMS. Ngayon, pagdating naman dito sa switch, ang switch natin, papasok ngayon siya dito sa ating boost converter. Kasi ang gagamitin natin ngayon ay 12 volts na ilaw. Dito meron yung indicator kung asan yung input at asan yung output. Ganon din yung polarity niya kung saan yung positive at negative. Okay? So yung positive yung red. Connect natin. Yung kanyang negative side. Itong negative side ng ating boost converter, rekta na ito, nakakonect na siya sa ating ground ng battery. Power switch, ayan. Kung makikita nyo, once na nag-power on ka, aandar ngayon itong boost converter. Okay, ganito lang kasimple yung setup natin. Ngayon, kung ikaw ay gagamit ng boost converter, mahalagang kinakailangan mo munang i-check yung kanyang output bago mo i-connect doon sa load. Kung bakit? Kasi baka mamaya nakasit ito ng 12 volts tapos yung load na ikakabit mo ay 6 volts lang. Posibleng masira agad. Okay? Check muna natin. Power on. Then tester tayo. Nakaset siya ngayon sa 12.15 volts. Ibig sabihin, hindi na natin kinakailangang baguhin yung kanyang settings. Sakto na ito para sa paggagamitan natin. Pero, kung hindi naman sakto, pwede niyong ikutin yung kanyang adjuster. Ayan. Pag inikot mo yan, nagdadrop yung voltage. Ikot mo lang counterclockwise. Tataas ulit yan. Set lang natin siya almost 12.5. After na ma-setup lahat ng wiring, pwede nating i-connect yung load. Magko-connect na ako ng dalawang wire para sa positive at negative ng ating load. Pagdating naman dito sa receptacle, mahalagang i-identify nyo dito yung positive at negative. Pagkabaliktad ang polarity niyan, hindi yan iilaw. Ngayon, gagamit ako ng 9 watts, 12 volts. Tingnan natin kung papalag itong boost converter na to. But anyway, ang plan natin dito, 3 to 5 watts lang. So, masyadong mataas yung 9 watts para sa kanya. Pero tingnan natin. Boom! Liwanag. Good! So, kaya niyang i-handle yung lakas ng 9 watts. Ganito lang ka-simple yung wiring natin. After nito, pwede mo nang pwesto dito sa casing natin, then meron na tayong DIY solar lamp. So base sa setup connection natin, no, tapos na. Meron na tayong DIY solar lamp. Kung gusto mong maglagay ng charging indicator or battery level indicator kagaya nito, option mo na ito kung saan mo siya i-connecta. It's either pag nag-charge lang siya, gagana, or kapag i-on mo lang yung device, saka lang siya gagana. Pero ngayon, gagamit tayo ng DIY charging indicator. Kung gusto nyo rin gumawa ng ganito, panoorin nyo tong video na ito.
nandyan yung schematic diagram at wiring diagram kung paano ko binuo itong indicator na ito. Ngayon, kung i-connect natin itong indicator, magkakaroon ng konting changes dito sa wiring natin. Panoorin nyo itong diagram na ito kung paano ko babaguhin. Meron ka pa rin dalawang option dito kung kailan mag-activate itong indicator mo. Kung naka-charge lang ba sa solar or kapag pinower on mo siya. Ngayon, babaguhin natin yung placement ng diode dito sa schematic diagram. Ang gagawin natin dito, saka lang ito gagana kapag naka-charge sa solar. Tara, baguhin natin ng konti yung wiring. Ang mababago lang dito, connection natin galing sa solar, pinasok natin dito sa charging indicator module, then yung output niya, yun yung pupunta sa battery. At yung kanyang ground naman, connected dito sa ground. Pwede nyo i-check itong diagram na ito kung paano ko ginawa. Sa ngayon, hindi siya gumagana. So, ibig sabihin, hindi nagko-consume ng kuryente yung ating charging indicator galing dito sa battery. Pero kapag i-on natin yan, still, gumagana pa rin yung device natin. Walang pinagkaiba dun sa setup kanina. I-off natin. So, at ayan, na-secure na natin yung mga connections natin. Naglagay tayo ng electrical tapes para maiwasan ng short circuit. Ngayon, i-secure na rin natin yung pwesto ng ating module. Okay. Diyan natin siya sa pwesto. Then, ang ating indicators. Nag-provide tayo dito ng cable tie para hindi masyadong makalat tingnan. At ayan, ito na yung output natin. So, meron tayong power switch, merong socket for charging, merong indicator, battery, boost converter. Ayan. Bago natin i-secure, check muna natin yung voltage. Ayan. Yung battery natin, 8.26. More likely, full charge itong battery natin. Okay. Power on. Okay, so yan na. So, meron naman tayong panibagong DIY solar lamp. Pumunta tayo ngayon sa charging. Ngayon, gagamit ako ng adapter for charging. Based sa testing natin kanina, yung voltage ng battery natin ay nasa 8.26. So, ini-expect natin na ito ay fully charged or full charge. Kaya titingnan natin sa indicator kung mag-indicate siya as full charge. Check natin. Very good. Yung red, indicator yan na merong pumapasok na kuryente galing sa charger papunta sa solar lamp natin. Yung green naman, iilaw lang yan kapag puno na yung battery sa loob. So, ibig sabihin, yung 8.26 kanina, ito na-identify ng device natin as fully charged. Ito ang ating actual testing gamit ang solar panel. Ayan. So, connected yan ngayon sa solar panel. Umiilaw yung charging indicator natin. Ang lakas. Liwanag ng ilaw natin. At dito po natatapos ang aking video ngayong araw. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay. Isang magandang araw sa ating lahat.